Binibigyan daw ng reward at award ang mga tauhan ng OTS o ng Office for Transportation Security para sa mga nasabat na kontrabando sa mga paliparan. Pero panawagan ng OTS, huwag sanang iugnay ang pabuya sa dimanoy modus na laglag bala. Pero ang abogado ng overseas Filipino worker na si Gloria Ortines na nahulihan ng bala sa NAIA, duda raw sa reward system ng OTS. May exclusive report si June Veneracion. Sa memo para sa mga tauhan ng Office for Transportation Security o OTS na inilabas noong June 3, 2015, bibigyan ng reward at award ang mga tauhan na makakahuli ng mga pinagbabawal na bagay sa mga paliparan. Para raw maiangat ang welfare at moral ng mga tauhan ng OTS, lalo na ang mga airport screener na ginagampanan ang kanilang security functions sa mga paliparan. 1,000 piso ang pabuya sa bawat isang makakahuli ng pampasabog, sandata, stunning device at droga. 1,000 rin ang makakapagsoli ng gamit o pera na hindi bababa sa 50,000 pesos ang halaga. 500 piso sa iba pang ipinagbabawal na gamit. Ang memo, permado ni OTS Administrator Roland Recomono at Assistant Administrator Roberto Almadin. Sinundan ito ng mas malinaw na memo noong July 8 kung saan sinabing 1 piraso lang ng karamihan sa mga prohibited item ang dapat mahuli para makakuha ng 1,000 pisong pabuya. Para sa bala, hindi bababa sa 5 live bullet sa loob ng 1 buwan ang kailangan makumpiska para makatanggap ng 1,000 pesos na reward. Kinumpirma ni Assistant Director Almadin ang memo, pero wag daw itong haluan ng mali siya. Ayon kay Almadin, mula raw nang inilabas ang memo, 2 o 3 tao pa lang daw ang nakakatanggap ng reward dahil sa mga nakumpiska nilang mga bala. Kaya wag daw sana iugnay ang reward system ng OTS sa isyu ng laglag bala. Pero para kay Attorney Spaky Farolan, abogado ng overseas Filipino worker na si Gloria Ortines, nakakapagduda raw ang reward system ng OTS. This is creating suspicion. One, the fact that they didn't even really make this thing public. Second, the policy itself might have an unintentionally created a situation where their personnel are enticed to create that situation which could earn for them that reward. Kahapon, sinabi ni Pangulong Noynoy Aquino, maaaring napalalaki lang daw ang isyu ng laglag bala. Pero pag nagbasa ako dyan, nanood akong TV, no? Para bang how many ang sa 10 taong papasok, yun na kaya dyan madadali. Kada 10, 2, 3. Hindi naman yata ganun ang nangyari. Medyo na-sensationalize at medyo may mga nakinabang na mag-sensationalize niya. Ang mga pasahero naman sa NAIA, hindi rin sang-ayon na sensationalize lang ang laglag bala. Ay hindi, mukhang totoo eh. Alam, parang ang ano ko eh, talagang ginagawa nila eh. Kaya pati yung hinatid ko ngayon eh, kandado talaga yung bagay siya, lilalagyan pa namin ng plastic para hindi malagyan ng bala. Naglagay naman ang pamunuan ng NAIA ng mga cubicle para sa mga pasahero para masilip nila ng maayos ang kanilang mga bagahe kung may bit-bit pa silang ipinagbabawal sa loob ng airport. June Veneracion, GMA News.